Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Araneo. Taong 1952. Kalinog, Iloilo. Ilang dekada bago ang taong ito, isinilang sa isang pangkaraniwang pamilya itong si Araneo. Bagaman payak ang pamumuhay, kahit papaano naging masaya sila sa Kalinog. Kung iisipin, wala naman talagang kakaiba sa kanila. Hanggang sa sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Ayon sa kanya, na noong laganap ang kaguluhan sa kanilang lugar, napag-isip-isip niya na ang tanging solusyon para dito ay yung makiisa sa mga kapwa niya Pinoy na bandido. Yun na lamang ang natitirang pag-asa niya noon upang bago siya mamatay, nagawa niyang maipaglaban ang lupaing kanyang sinilangan. Pagtatapat pa ni Araneo na ang grupo ng mga gerilyang kinakaaniban niya nagtatangan ng mga lihim na karunungan. Halos purong antingero ang kasama niya doon at sa loob ng ilang taon, napasahan din siya ng aral ng mga ito. Magmula noon, marami ang nagbago sa buhay ni Araneo. Isa rin ito sa mga dahilan kung bakit hanggang sa pagtatapos ng ikalawang pangdaigdigang digmaan, nanatili pa rin ang kanyang hininga sa katawan niya. Marami siyang pinagdaan ng pagsubok sa loob ng halos 5 taon, pero sa kabila nun, nakaligtas sila. Dagdag pa niya na, 2 tao lamang ang namatay sa hanay nila. Naniniwala rin siyang sa kabila ng tagumpay ng kanilang pangkat, bibihirang tao lang din ang may alam sa binuo nilang grupo. Kadalasan kasi matapos ang kanilang misyon, mabilis silang bumabalik ng bundok para magtago. Iniiwasan nilang makipag-usap sa nayon, taliwas sa mga ginagawa ng ibang grupo. Ayon pa sa kanya, na sa ganoong paraan, namuhay sila ng mapayapa. Matapos ang ikalawang digmaan, bumalik na si Araneo sa Kalinog para muling makasama ang kanyang pamilya. Sila lang din ang nakakaalam na dati siyang bandido at veterano ng digmaan, kaya na may itinuring pa rin siyang normal na kababaryo ng mga taong nakakakilala sa kanila. Sa pagsapit ng taong ito, may edad na nga itong si Araneo. Hindi na siya noon nagtatrabaho, gawa ng mas pinili niyang sulitin ang natitirang buhay niya. Iisang bagay lang din ang kanyang pinagkakaabalahan, at yon ay ang pakikigapas sa tuwing sumasapit ang anihan ng palay. Kasama ang kanyang mga kapatid, sinusuyod nila noon ang mga karatig baryo para mag-alok ng kanilang serbisyo. Hindi naman yun nagiging mahirap para sa kanila, gawa ng 3 beses kada 5 buwan lamang nila yung ginagawa. Dahil sa gano'n nilang sitwasyon, mas namuhay sila ng payapa kumpara sa mga taong araw-araw nagtatrabaho. Mas pabor naman yun kung iisipin, di ba? Gawa ng bukod sa nabibigyan nila ng prioridad ang kanilang mga magulang, malaya sila sa mga bagay na magbibigay ng dahilan upang matali sila sa salapi. Pero kay Araneo, yon ang nakakatakot sa lahat. Dahil sa oras na napasok ka sa ganoong sitwasyon, wala ka nang magagawa para mailigtas ang iyong sarili. Magtatrabaho ka ng ilang dekada at pagkatapos nun mapapansin mong matanda ka na wala man lang nagawang kasiyahan sa buhay. Makakaligtaan mong sulitin ang panahon kung saan babalutin ka ng pagsisisi sa harap ng kamatayan. Kagaya ng karamihan, mamamatay kang hindi mo man lang nalalaman ang halaga ng buhay.
Dahil sa ganoong kaisipan ni Ireneo, kaya naman mas pinili niyang mabuhay ng simple. Lahat ng ginagamit nila sa pang-araw-araw nakadepende sa ibibigay ng kalikasan. Ayon sa kanya, na kung iisipin, hindi na kailangan pang maghangad ng tao ng mga material na bagay. Lahat kasi ng ating kailangan nasa paligid na kung marunong lang tayong magmasid. Kalakip kasi ng paglikha ng tao ay ang pagbibigay ng mga pangangailangan nito. Yon ang pinanghahawakan ni Ireneo, kaya hindi siya nagpapatali sa batas ng tao. Sa paglipas pa ng mga araw, namuhay silang mapayapa kasama ang kanilang pamilya. Bagaman may mga asawa na ang mga kapatid niya, araw-araw yung bumibisita para kumustahin sila. Ikinatuwa naman niya yan, lalo na't kahit papaano, hindi sila nito nakakalimutan. Isang hapon, habang nagpapahinga sa duyan itong si Ireneo, nasipat niya ang bunso nila na naglalakad sa gilid ng kalsada. Pagsilay naman niya rito, hindi naman niya ito gaanong pinansin sa kadahilanang ang buong akala niya tutungo yon sa mga barkada nito. Ang kaso lang, pagdating nito sa harapan ng bahay nila, bigla itong pumasok. Dali-dali itong lumapit sa kanya at nung pagharap nila, may inilahad sa kanya yung kapatid niya na nakapagpataas ng kanyang dugo. "Kuya, sila Tio Ernesto ho. Nag-aaway-away." Nang marinig naman niya ang sinabi ng kanilang bunso, dali-dali naman siyang napatayo. Sabay tanong dito, ukol sa pinagmula ng gulo. Sa kanilang pag-uusap, nabanggit ng bunso nila ang pagkakasangkot ng sumunod niyang kapatid sa kaguluhang yon. Ayon dito na, kaya nakipag-away ang tiyuhin nila dahil sa kagustuhan nitong tulungan ang kanilang kapatid. Pagtatapat pa nito na, hindi maganda ang nangyayari sa lugar na yon, gawa ng nagkakaambahan na ng mga hawak nitong sundang. Matapos naman niya itong mapag-alaman, hindi na sila nagdalawang isip na tumungo sa bahay nito. Medyo nag-aalala na rin kasi siya dahil hindi naman gaanong nangyayari ang bagay na yan sa lugar nila. Nataon ding may kalayuan ang bahay ng kanilang tiyuhin, kaya nung marating nila ang lugar, nadatnan nila itong nakaupo sa lumang upuan, pilit na tinatakpa ng malaking hiwa sa may bandang leeg nito. Marami na ring dugo ang kumalat sa katawan nito at sa estado ng tiyuhin nilang yon, nasisiguro niyang hindi maganda ang lagay nito. Pagpasok naman nila sa loob, bumungad sa kanila ang kapatid niyang may nakatarak na kutsilyo sa may bandang tiyan malapit sa tadyang. Nakahiga na rin ito, tapos patuloy na ang pagbuluwak ng dugo nito sa bibig. Sinubukan pa nila itong kausapin pero sa kasamaang palad, hindi na sila nito naririnig. Hindi naglaon, napaiyak na lamang ang bunso nila nang masipat nito ang huling paghinga nung kanilang kapatid. Pagsilay naman doon ni Ireneo, ilang beses niya pa yung ginalaw pero wala na talaga itong buhay. Lungkot na lungkot talaga sila noong mga oras na yan. Subalit pilit pa rin niyang pinagtiisa ng mga nangyari, buhat sa kawalan niya ng kaalaman ukol sa naging sanhi nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang matakpan na nila yon ng kumot, agad naman silang lumabas para magtanong. Paghawi naman niya ng pinto, nadatnan niya ang tiyuhin nila na nagpupumilit pang tumayo. Dahil dito, dahan-dahan naman yung inakbayan ni Ireneo habang pabulong yung tinatanong ng, "Tiyo, sino hong may gawa nito sa inyo? Ano hong dahilan niya? At anong pinagmulan nito?"
Nang marinig naman ito ng tsuhi niya, sapilitan naman yung sumagot sa kanya ng, "Si Pedro. Kilala mo naman yun, di ba? Alam mo, Ireneo, wala kaming ginagawang masama sa kanya ng kapatid mo. Dumaan lang siya rito tapos nagwala. Akala nga namin kung ano lang ang problema niya, kaya nagulat ako nung inatake niya yung kapatid mo. Sinubukan ko siyang pigilan kaya ganito ang nangyari sa akin." Dagdag pa nito na, ilang araw bago mangyari ang insidenteng yan, palagi na nila itong naririnig na nakikipagtalo sa asawa nito. Madalas na rin yung magwala sa kanilang lugar, pero hindi naman nila ito gaanong pinapansin. Gawa ng ayaw nga din nilang madamay sa gulo. Ang kaso lang habang tumatagal, tila bang nasasangkot na itong si Tio Ernesto. Hindi naglaon. Nagkaroon sila ng konting kumusyon, dahilan para ituon nito ang galit sa kanila. Di naman talaga sana madadama yung kapatid niya. Yun nga lang, nataon ang pagpunta nito sa pagsugod ni Pedro. Siyempre dahil tsuhin naman niya ito, hindi niya ito pinabayaan. Matatalo sana yon ang kapatid niya. Yun nga lang, nang akmang tatadyakan na nito si Pedro, bigla naman itong tinamaan ng isang malaking tipak ng bato sa ulo. Yun ang naging sanhi upang maundayan ito ng saksak na siya namang ikinamatay niya. Mariinding inilahad ng tsuhi nila, hindi ito titigil hanggat hindi yun napagbabayad sa kasalanang nagawa nito. Nang marinig naman ni Ireneo ang sinabi ng tsuhi niya, mahinahon naman yung sumagot dito ng, "Tiyo, huwag ka na munang makialam. Ako na ang bahala." Pagkalahad niya ng mga katagang yon, bumalik sila sa kanilang pamamahay upang ilahad ang masamang balita. Pansamantalang nagkaroon ng dalamhati sa kanilang lugar hanggang sa naipasok na sa kabaong yung kapatid niya. Marami man ang nakiramay at nagpakita ng kanilang hinagpis sa pagkawala ng kanyang kapatid. Nanatiling pursigido itong si Ireneo na mapagbayad ang mga taong may sala sa pagkamatay nito. Dumaan pa ang mga araw, naging mahinahon naman silang lahat. Ipinakita niya sa kanyang mga nakakasalamuha na wala siyang itinanim na galit, kaya na may walang naghinala sa mga susunod niyang gagawin. Kasalukuyan na rin noong hinahanap ang taong pumatay sa kanyang kapatid, kaya na may inakala ng iilan na wala nang gagawing bagay itong si Ireneo. Subalit lingid sa kaalaman ng mga ito, nakasalansa na pala ang kanyang plano. Matapos mailibing ng kapatid niya, agad naman niyang nilisan ang bahay nila nang walang paalam. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng humigit 7 taon, muli na naman siyang bumalik ng bundok para hanapin ang mga taong minsan niyang itinuring na mga kapatid. Naniniwala siyang buhay pa rin ang grupong kinakaaniban niya at kung hindi siya nagkakamali, matatagpuan ng mga ito sa dati nilang kuta. Alam niya kasing hindi ito basta-bastang matutunto ng mga militar sa kadahilan ng tagong-taguyon at tanging miyembro lamang ang nakakaalam ng daan papunta sa lugar na yon. Sa kanyang paglalakad, paulit-ulit namang pumapasok sa kanyang memorya ang tungkol sa mga pangyayari noong nagdaang digmaan. Kalakip ng paghihinagpis at tapang na kanilang ipinakita noon, may mga parte ng alaala niya ang nagbigay saya sa buhay niya. Makalipas pa ang ilang oras na paglalakad, halos hindi na mapigilan ni Ireneo ang pintig ng kanyang dibdib dahil sa hindi maipagkakailang kagalakan. Inaasahan din niyang papalapit na siya sa kanilang dating kuta, kaya imbis na magpahinga, sinulit na talaga niya.
Bago pa man sumapit ang 7:00 ng gabi, nasipat na nga niya ang isang makipot na kuweba na nakatago sa 2 punong binabalot ng matataas na talahib. Pagpasok naman niya rito, agad naman niyang nasilayan ang kabilang bukana nito, kung saan dinala siya sa isang maliit na kapatagan sa loob ng bundok. Napakaganda ng tanawin sa lugar na yon, gawa ng para itong isang nakatagong paraiso. Ayon nga kay Ireneo, na kung hindi nakakalipad, di mo talaga masisilayan ang lugar na yon. Bukod kasi sa makikita lang ito sa pinakaibabaw ng bundok, wala na ring ibang daan maliban sa kanyang dinaanan. Dagdag pa niya na kaya hindi napasok ng mga dayuhang Hapon ng lugar na yon ay dahil sa mga engkantong kaibigan nila na patuloy pa ring nagbabantay sa lugar. Yon ang nagsisilbi nilang proteksyon, kaya na may naging ligtas sila sa loob ng ilang taong pakikipagdigma. Marami na rin silang nadalang taong lumilikas sa lugar para patirahin doon pansamantala. Ngunit naniniwala siya na kahit marami man ang nakatuklas sa lugar na yon, paniguradong nalilimot nila yon kapag bumababa sila ng bundok. May miyembro kasi sila sa grupo na may kakayahang magtanggal ng kapiranggot na memorya ng tao. Hindi naglaon. Paglabas naman ni Ireneo sa bukana ng lugar, napangiti na lamang siya nang masipat niyang naroon pa pala ang mga dati niyang kasama. Matatanda man ang mga ito, nananatili pa ring sariwa ang kanyang memorya sa wangis nito noong kapanahunan pa nila. Pagsilay naman ng bandidong grupo sa pagdating niya, masaya naman yung lumapit habang patuloy na nangungumusta. Maya-maya pa, dumating na rin ang pinuno nila na halos 2 dekada ang tanda sa kanya. Ireneo, masaya kaming makita ka sa ganyang kalagayan. Batid kong pumunta ka rito dahil sa problema mo. Sabihin mo lang kung ano may tutulong namin sa'yo. Pamilya ka namin, kaya hinding-hindi ka namin iiwan. Wika ng pinuno nila. Pagkalahad naman ito ng mga katagang yon, napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Maraming salamat ho. Pasensya na ho kayo at madalang ang naging pagbisita ko. Hindi na ho ako magpapaligoy-ligoy pa. Naparito ako dahil meron nga akong problema. Yung kapatid ko kasi, pinatay ng taga roon sa amin. Sa ngayon, hindi pa siya nakikita. Kaya nais ko sanang magpatulong sa inyo para matunton siya." Dahil sa kanyang sinabi, agad naman itong nagbigay ng tulong. Makalipas pa ang ilang minuto, hinintay nito ang kanyang mga tauhan upang maghanda sa paghahanap. Noon ding mismong hapon, lumuwas ang kanilang hukbo para hanapin ang salaring. Kampante naman silang hanapin ito, sa kadahilanang ang buong akala nila, isa lang yung pangkaraniwang tao. Subalit lingid sa kanilang kaalaman, may tinatago palang sikreto ang taong yon na siyang gigimbal sa kanilang samahan. Ilang oras pa ang lumipas, 2 bundok na nga ang kanilang nalampasan. Kampante naman silang tahakin ito, lalo pat ilang taon na silang nagpabalik-balik sa lugar. Lahat ng sikreto ng bundok alam na nila, kaya para malaman ang eksaktong kinaroroonan ng taong yon, bumisita sila sa matanda, nakaanib din ng kanilang samahan. Ayon kay Ireneo, manghuhula ang matandang yon. Isa ito sa mga naging susi kung bakit napagtagumpayan nila ang pakikidigma. Dagdag pa niya na, subok na niya ang kalidad nito, kaya katiwa-tiwala na yon para sa kanilang grupo. Pagdating naman nila sa isang masukal na gubat malapit sa isang batis,
Tumambad sa kanyang mga mata ang isang kubong nakatirik malapit sa pangpang nito. Gulat na gulat siya noong mga oras na yon, gawa ng hindi niya maisip kung kailan pa lumipat doon ang matanda. Pagdating naman nila sa gilid ng kubo, sakto naman ang paglabas nito, bitbit ang isang sisidla ng tuba. Unang silay pa lang nito sa kanila, kitang-kita na niya ang hindi maitatago nitong saya. Maya-maya pa, paglapit naman ito sa pinuno ng kanilang samahan, agad naman yung nagtanong ukol sa kanilang kailangan. Nang marinig naman ito ng kanilang pinuno, itinuro naman ito si Ireneo habang sumasagot yon sa manghuhula ng, Humihingi ng tulong ang dating kaanib ng samahan. Alam kong kilala mo na siya, kaya wala na tayong dapat pag-usapan tungkol sa kanya. Ayos lang ba sa'yo, Severino, kung pagbibigyan natin ang kanyang kahilingan? Pagkarinig naman ng matanda sa sinabi nito, walang pagdadalawang isip naman yung tumango habang sumasagot dito ng, Tinatanong pa ba yan? Hindi mahalaga kung umalis siya. Ang importante, naging bahagi siya ng grupo. Natatandaan ko tong si Ireneo eh. Yan yung muntik-muntikan ng mapatay ng Hapon. Sa sobrang takot niya, nagtago siya sa paliguan ng kalabaw. Pagdalahad naman ito ng mga katagang yon, hindi naman nila maiwasang tumawa. Hindi naglaon, pinapasok na rin siya ng matanda sa loob nito para tuntunin ang taong pumatay sa kanyang kapatid. Taliwas sa mga pangkaraniwang manghuhula, hindi yon gumagamit ng bolang kristal. Ang nakahiligang gamitin ng matanda ay yung isang tipak ng katawan ng kawayan na may lamang tubig. Kapag nagtatanong ito, kinakatok niya yon ng 3 beses, tapos pakikinggan niya ang paggalaw ng tubig sa loob. Kapag wala siyang narinig na bumubula, ibig sabihin nasa kinagis ng lugar pa ang taong hinahanap nila. Pero kapag may pumutok na bula sa loob nito, paniguradong naglalakbay na yon papalayo. Upang matunto naman ng matanda ang eksaktong kinaroroonan nito, magtatanong yun sa kanya ng iilan sa mga katangian ng lalaki na pinapahanap niya. Yon ang gagamitin nito upang makita niya sa kanyang pangitain ang kinaroroonan nito. Hindi man yun kapanipaniwala para sa iilan, pero nasisiguro ni Ireneo, isa yon sa pinakamabisang paraan ng paghahanap noong mga panahong yon. Kakaiba kasi ang utak ng matanda, gawa ng ayon sa kanyang mga kasama, pinamamahayan yon ng engkantong singliit ng butil ng palay. Ito ang nagkokonekta sa utak ng pinagtatanungan nito patungo sa utak niya. Dagdag pa niya na, maituturing din na sinaunang aral ang ganoong pamamaraan ng panghuhula. Matapos namang maisip ng matanda ang kinaroroonan ng taong pinapahanap nila, seryoso naman yung sumilay sa kanilang pinuno habang nagwiwika ito ng, Hindi ordinaryong taong hinahanap ninyo. May dugo ito ng isang aswang, pero hindi pa gaanong mulat. Ang tinatahak niyang daan ngayon, papalabas ng kalinog. Malakas ang kutob ko. Hindi lang kayo ang humihingi ng tulong sa mga oras na ito. Sa daang tinatahak ng lalaki, patungo yon sa lupain ng mga tiktik. Alam kong alam nyo yan, dahil minsan na kayo roong napadpad. Konting pag-iingat, batid kong malalakas ang lahi nila. Matapos naman yung mailahad ng matanda, napangiti lang naman ang pinuno nila na parabang nasasabik pa ito sa halip na mag-alala.
Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, hindi na din sila doon nagtagal. Habang binabaybay naman nila ang daan, maya't maya naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mga bagay na nais nilang gawin. May mga plano na rin silang nabuo, kaya hindi na sila masyadong nag-aalala para sa mga kaligtasan nila. Lumipas ang gabing yon. Nakalabas na nga sila ng Kalinog. Kung ano ang binanggit na lugar ng matanda, yon ang tinahak ng kanilang pangkat. Pagpatak naman ng 5:00 ng hapon, sakto naman ang pagdating nila sa nayong itinuturo nito. Kahit alam nilang wala sila doong kaibigan, buong tapang pa rin nila itong pinasok. Pagsilay naman sa kanila ng mga naninirahan sa lugar, wala naman itong ibang ginawa kundi ang magmasid. Pagkaraan pa ng ilang minuto, dumating na nga sila noon sa sentro, kung saan ang unang humarap naman sa kanila ay ang kabeza ng nayon. Ito ang naglahad sa kanila ng mga bagay na bawal sa lugar na yon, na siya namang hindi na nila pinakinggan. Ang ginawa noon ng pinuno nila, sinindak yun ng sinindak hanggang sa lumabas na ang lalaking pumatay sa kapatid niya. Pagsilay naman niya rito, dali-dali naman niya itong pinadampot, at nung nakaluhod na yon sa harapan nila, narinig nila ang kabeza ng lugar na nagpapaalala. Hindi maganda yung ginagawa nyo. Konting paalala. Nandito kayo sa aming teritoryo, mga Ginoo. Maghunos dili kayo at makakapag-usap tayo ng mapayapa. Wika ng kabeza ng nayon. Nang marinig naman ito ng pinuno ng pangkat nila Ireneo, bigla naman itong bumunot ng 45 baril, sabay tutok sa ulo nito. Pagkalabit nito ng gatilyo, agad namang bumulagta ang taong yon, at kasabay nito ang pagwika sa lalaki ng, Hindi ako marunong tumabla ng may pagkakasala sa aming miyembro. Kung gusto niyo yang ipaghigante, gawin niyo na. Ako naman ang magpapaalala sa inyo. Hindi niyo gugustuhin na kami ang inyong makakalaban. Nagkabangga na tayo noon, kaya alam niyo ang ibig kong sabihin. matapos naman itong mailahad ng kanilang pinuno, dali-dali naman itong tumalikod sa kabesa. Dahil dito, makakaalis na sana sila ng lugar na yon ng mapayapa, pero hindi pa man sila nakakalayo. Nasipat ni Ireneo ang pagsunggab ng nilalang na yon sa namumuno sa kanila. Pagsilay niya rito, agad naman niya itong pinaputukan, dahilan para magkagulo ang lahat ng nagmamasid. Pagsilay naman ng mga taga-nayon na patay na ang namumuno sa kanila, agad naman yung nagwala na siyang naging sanhi upang maalarma ang kanilang grupo. Pagsilay naman nilang mabilis na itong nagpapalit anyo, walang patid nila itong hinarap, bitbit ang kanilang mga sundang at mahahabang armas. Alam kasi nilang limitado lang ang dala nilang bala, kaya sa oras na mawalan ito ng laman, nakahanda na silang pumalit ng kanilang mga sandata. Sa loob ng halos 2 oras na pakikipaglaban nila, marami sa mga bahay na nakatayo sa lugar na yon ang nabuwal. May mga bata na ring nadamay, kasama ang iilang mga matatanda na gusto ring makipaglaban sa kanila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, muli na namang bumalik kay Ireneo ang lahat ng kanyang mga alaala sa pakikipaglaban. Upang hindi na rin magkaroon ng maraming patay, iniwasan na nilang gamitin ang kanilang mga mutya. Purong pangontra laban sa kabal lamang ang ginamit nila, nakalimitan naman nilang inilalagay sa talim ng kanilang mga sandata. Dahil na rin sa lalim ng kanilang karanasan, imbis na matakot sa nilalang na yon, ginawa lang nila itong pampalipas oras. Pakiramdam nga noon ni Ireneo,
Nakikipaglaro ang kanyang mga kasama hanggang sa maubos ang mga nilalang nakalaban nila. Pagsilay naman nilang purong kababaihan na lamang ang natira, agad naman nila itong inabisuhan na wag nang makipagmatigasan. Sa halip, manatili na lang silang kalmado upang hindi na sila mag-alay ng buhay. Nang marinig naman ito ang kanilang abiso, wala naman itong nagawa kundi ang umiyak sa harapan ng bangkay ng kanilang mga kadugo. Yung iilan sa mga tiktik na nasa ikalawa pa nitong anyo, nagpupumilit pa ring tumayo pero hindi na nila ito pinakitaan ng awa. Lahat ng sugatan sa labanang nangyari, pinaslang ng grupo nila bago nila ito iwan. Matapos nun, umalis sila ng lugar para bumalik sa kanilang kuta. Nanirahan muna doon ng ilang araw itong si Ireneo bago bumalik sa kanila. Kahit papaano, di naman siya noon gaanong naalarma sa kadahilanang marami ang nagsasabing hindi pa rin natunton ang salaring pumatay sa kapatid niya. Lumipas pa ang mga taon. Wala pa ring nakatunog ukol sa kinaroroonan nito. Kahit sinasabi ng iilan na hindi nabigyan ng hustisya ang pagkawala ng kapatid nila, di naman nila ito gaanong pinansin dahil alam nilang tapos na nila itong maipaghigante. Nang makalimot na ang lahat, nagpatuloy pa rin ang kanilang buhay na para bang wala man lang nangyari. Alam niyo, Pinuno, hanggang sa pagtanda ni Ireneo, wala talagang nakaalam sa mga kakilala niya ukol sa totoo niyang pagkakakilanlan. Namatay na lamang siya noon sa kanilang lugar na ang turing pa rin sa kanya ay isang hamak na pangkaraniwang tao lang. Subalit ang kanyang pamilya, naniniwala na itong si Ireneo ay bahagi ng isang madulas na grupo ng mga gerilya ng Kalinog. Okay. Opinyon ko sa kwento. Ganda ng kwento na to, lalo na yung tibay ng pagkakaibigan o pagkakaroon ng samahan. Ito nga, yung guerrilla. Ang sarap sa pakiramdam na, alam mo yun, may mga taong ganun, na kapag may problema ka, hindi magdadalawang isip na tulungan ka. Kasi iba yung turing sa'yo kapatid na. Hindi yung basta-basta ka lang na naging miyembro ng grupo nila. Kasi isipin nyo, si Ireneo, umalis na to Tas nung pagbalik niya, ora mismo tinulungan ka agad siya. 'Di ba? Talagang mapapasana all ka na lang. Kasi sa panahon ngayon, kapag may grupo kang inalisan, tas bumalik ka, di ka nakikilalanin yan. Isipin sa'yo, wala kang utang na loob. 'Di ba? Kaya ang sarap mabuhay ng mga ganitong panahon. Pero syempre, nakakatakot. Lalo na kung nasanay ka na sa buhay mo ngayon, ngayong taon na to na sobrang komportable na natin, tas biglang pagising mo nasa mundo ka nila Ireneo o nasa taon ka nila Ireneo, mahihirapan ka mag-adjust, 'di ba? Pero masasabi ko sa kwento, sobrang ganda nito. Pinatunayan lang nito na yung pagkakaroon ng kapatiran ng mga gerilya ay purong-puro. Hindi lang siya basta isang samahan na nabuo. Samahan siya na lahat ng miyembro itinuring na nila bilang kadugo. 'Di ba? Isang grupo pa lang 'to. Alam niyo naman na napakarami nating grupo ng gerilya dito sa Pilipinas. Kaya kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.